Hello, good morning. Welcome again to my open kitchen. Today we're gonna make authentic Italian lasagna, which I learned from the mother of my boss 25 years ago. So very classic ang recipe na to. Let's begin. Meron tayong na beef and pork minced meat together at 500 grams to. So, meron tayong Italian sausage. This is 150 grams. Ganito lang yan. Tatlo yan eh. You cut the skin like this at bubukas siya. So, kunin nyo lang yung mga pieces niya. Chop na yan eh. Tatanggalin lang. Chunky chop. Like this. So, kunin niya, may makukuha pa dyan. Itong Italian sausage, malasa na yan. Meron na siyang timpla. Parang longganisa sa Pilipinas. Pero hindi siya longganisa. So, yan. 500 grams, half kilo ng minced meat, pork and beef. Tapos yung ating Italian sausage, 150 grams. Then, meron tayong half onion. Malaki to, kaya half. Pwede nyo gumamit ng 1 medium. 2 cloves of garlic. Kinat ko na siya, hugas na rin yan. 1 carrot. And yang celery. So, ito yung unang gagamitin. Kailangan natin siyang i-chop finely. So, gagamit ako nito para pinong-pino yung chop niya. So, let's begin. Ting-ting! Charan! Ito na yung ating garlic, onions, celery, and carrot. Finely chopped. Magic happens. Kumarap kasi kayo. Kaya hindi nyo nakita kung paano nangyari yan. So, I have pan over the stove na mainit na siya. May 2 tablespoon extra olive extra virgin oil. Extra olive virgin oil. So, let's begin. Mainit na yon. So, ito yung pan natin. Mainit na siya. Meron siyang 2 tablespoon olive oil. Very hot. Hindi makita sa camera. So, lalagay na natin yung ating chop na carrots, celery, onion, and garlic. Ayan siya, oh. So, let's saute this 5 minutes. Low fire. So, habang nagpapaparlor yung ating mga vegetable doon sa oil, nagsasaw na, let's begin, let's continue to our ingredients. Gagamit tayo ng tomato sauce Italian. Ginamit ko ay yung tomato na maliliit, bilog siya. Kahit naman saan ngayon yan, matatagpuan grocery all over the world. Barilla. The best. Yung masarap na tomato sauce Italian, syempre gagamitin nyo para sa masarap na resulta ng sauce natin. So, 300 grams plus 300 is 600 grams. Ano siya? Yung, let's see. Ganyan ang consistency niya, oh. Bango? Hindi pa masarap na matamis. So, dalawang ganito. And then, gagamit tayo ng 3 tablespoon red wine. Siyempre, yung masarap na red wine din. Laging masarap. Yung mga ingredients para masarap ang lalabasan. Let's taste it. Masarap. And, gagamit tayo ng half teaspoon black pepper. Hindi naman siya very hot. Kulang, oh.
And then, 1 teaspoon pine salt. At gagamit tayo ng 1 laurel. Okay? Tingnan natin yung ating ginigisang gulay. So, ito na yung ating vegetable na ginisa natin. Nag-parlor siya kasi kailangan niya mag-blunt ang kulay niya. Ready na siya. Lalagay na natin yung ating mga meat. Sausage and the minced meat, pork and beef. Hindi pork and beans, pork and beef. Gailang natin sa medium high. So, ito na yung ating meat. Kita nyo, pag nag-evaporate na yung tubig niya, kasi lahat ng klaseng karne, nagre-release ng tubig pag ginigisa. Pag wala na siya, oil na lang yung natira, ihulog natin yung ating red wine. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo malalasing dyan, kasi mag-evaporate yung alcohol. Matitira lang yung lasa ng grapes. Kahit inumin ko to, hindi ako malalasing, maduduling lang. So, hayaan lang natin mag-evaporate yung alcohol ng red wine. Pag nag-evaporate na siya, ilalagay natin yung ating tomatoes. Evaporate na yung ating red wine. You see, wala na siyang red wine. Olive oil na lang din ang nakikita nyo. Ilalagay na natin yung ating tomato sauce. So, itong bottle na to, lalagyan natin ng konting tubig. Kasi may makukuha. So, ito yung ating bottle ng tomato sauce. Ilagyan ko ng tubig. Ganyan. Ilagay natin. At ihulog natin yung ating salt, pepper, at yung laurel. At intayin natin siyang kumulo. Pag kumulo siya, hinaalang natin yung apoy natin. At dapat niya maluto ng minimum 2 hours. 2.5 hanggang 3 hours. So, let's wait. So, let's continue for our further ingredients habang niluluto natin yung sauce natin na kailangan niyang 2 hours and 3 hours. Minimum 2 hours. So, gagamit tayo ng mozzarella para sa pizza. Ito siya, oh. Bukas na siya kasi ginamit ko siya last time. May natira. Malaki kasi siya. This is 200 grams. And then, Parmesan cheese, 150 grams. Ayan siya. Grana Padano. Laging yung masarap na ingredients, tandaan. So, kailangan natin siyang magikin. Walang kukurap para makita nyo. Kumurap kayo. Ayan. Na-miss nyo na naman yung nangyari. Yung magic. So, ito yung ating mozzarella cheese per pizza. Na cut into cube. Pang pizza kasi hindi siya nagre-release ng tubig. Unlike sa kinakain natin ng mozzarella na ganun lang, na marami siyang tubig. Ito, hindi. Kaya yan. Tapos yung ating parmesan, 120 grams. I shredded from my microplane. Akala nyo madami. Ano lang siya, ma-volume. Malakas mandaya tong ano na to. Unlike this one na na ano, tawag dyan? Na normal. Hindi siya ganyan kadaming ganyan. Parang buhok na kulot at buhok na tuwid. Yung buhok na tuwid, konti lang ang volume. Yung kulot, madami. Ganyan na nangyayari sa kanya. So, 120 grams. Kasi yung natirang konti, kinain ko. Kaya, ang ating mga susunod na ingredients. Tapos, yung ating sauce, lagi natin titingnan kung kulang sa tubig, dadagdagan natin. Kailangan maging creamy siya. Pero madai pa rin sauce, hindi naman yung tuyo.
So, now, punta tayo sa star of the ingredients. Alin? Ang lasagna pasta. Oh, walang kukurap. Magmamagic ulit ako. Tiyaran! Sabi ko sa inyo, huwag kayo kukurap. Magmamagic ako eh. Ito yung ating pasta lasagna. Fresh siya. Pero nabibili sa grocery, ganito na siya. Pero fresh. Kaya nga gamit ang tray. Pwede rin kayong gawin yung homemade. Kaya lang, matagal gawin yun. Tatagal yung oras natin. Kaya ito yung ginamit ko. Nabibili rin to. Lahat ng ingredients na ginamit natin, huwag nyo sasabihin, ay, saan ba makakabili ng parmesan na yan, sa mozzarella na yan? No, no, no. Matatagpuan nyo yan all over around the globe. Ito yung ating pasta lasagna. Classic. Mabibili nyo siya. 250 grams. Okay? Fresh yan. Turo ko sa inyo kung paano gamitin yan. So, let's proceed to our bechamel sauce. Meron tayong 2 cups milk. 65 grams butter. Gagamit tayo ng flour. Tablespoon gagamit tayo. Hindi natin alam kung 1 or 2 ang kailangan natin. At gagamit tayo ng heavy saucepan. Heavy kasi kailangan malalim yung tawag dyan. Mabigat yung bottom niya para hindi dumikit yung ating bechamel sauce. So, let's begin. So, I melt our butter. Ayan, melt na siya. Ihulog natin yung ating flour. Umpisahan natin sa 2 tablespoon na flour. 1 and 2. Then, continue mixing para hindi magbubuo. Dagdagan natin pa ng kalahati. Kalahati lang. Yan siya, oh. So, ihulog natin yung ating milk. Halo lang. Para hindi magbobo yung flour natin. Continue mixing hanggang sa maging creamy siya. Oh, ito na yung ating bechamel sauce. Hindi niya kailangan maging creamy. Too much creamy. Kailangan a little bit liquidy. Yan, oh. Ganyan lang. Patayin natin. Tapos ito yung ating meat sauce. Ready na siya. Yan. Patayin nyo lang. And then put 1/2 tablespoon sugar. Pag hinilagay nyo yung sugar, kailangan naka-off na yung flame ng ating stove. So, yan lang siya. Wala natin. So, let's go for our bechamel. Okay, I'm back. Gutom na kami. So, ito na yung ating pan para sa ating lasagna. Ito yung ating sauce. Muusok pa. Yung ating bechamel. Di kita. Mainit. Siya nga pala, yung ating bechamel sauce, nasabi ko sa inyo is 2 cups na milk. 2.5 cup po talaga. Kasi nagdagdag ako ng 1/2 cup. Pero yung flour natin, 2 tablespoon and 1/2 tablespoon. 2.5. Okay? So, meron tayong butter. Nagamit tayo ng butter. Maraming butter. Butter, better. Lalagyan natin yung ating pan ng butter para hindi dumikit. Yung ating pasta. Oops.
Yan lang. Lalagyan natin ng konting sauce. Yung walang masyadong karne. Sauce talaga. Para mag-slide lang yung pasta natin. Para hindi dumikit yung pasta natin. So, yan siya. So, ito na. Lalagay natin yung pasta. Dalawa. Tapos lalagyan natin ng meat sauce. Charan! Tapos lalagyan natin ng bechamel sauce. Medyo madami kasi siya ang magluluto sa ating pasta. Bawat layer medyo ko-cover natin ng bechamel. Okay. Then, mozzarella. Then yung ating cheese, parmesan. So, tuloy-tuloy lang tayo. Mga 4-5 layers. Always be generous para sa ating mga palaman. Piling ng karne. So, ito na yung ating lasagna na hindi pa luto. Lalagyan natin siya ng butter sa ibabaw. Kayo na ang bahalang mag-estimate kung gaano kadaming butter. Pero konti lang. Para lang pag nag-golden brown siya, hindi masusunog. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan yung pasta na ilang piraso. Inano ko siya, pinakulo ko siya parang pasta rin. Paano nagluto rin tayo ng pasta? Tubig na kumukulo, may salt. Then, ihulog nyo to isa-isa. Tapos, isa-isa nyo siyang iaahon. I-drain. And then, ilalagay mo sa dyan, isa-isa. Ayan, o. Kung gusto nyo ganon. Isa-isa siya. Malinis naman yan. Ayan. Kung gusto nyo pahirapan ang sarili nyo ng bonggang-bongga, pakuluin nyo siya isa-isa. Ganyan. So, ipakikita ko sa inyo ang different ng pinakulo at nung hindi pinakulo. Meron pa ako. Habulin ako ng manok. Habulin ako ni Piper. Ito yung pinakuluan ko, no? So, butter again. Dito lang siya sa maliit. Little butter. Then, sauce na konti. May narinig ba kayo sa background? Lalo nyo, yung sa Pilipinas, pag pupunta tayo sa palengke o doon sa mga mall, sa kalsada, di ba may mga bata na sa kalye, sinasabi nila, Ale, ate, penging barya, pangkain lang po, sige na po. Yung hindi ka tatantanan at hindi mo binibigyan ng pangkain, ate, penging barya, pangkain lang po, sige na, maawa kayo. Alala niyo yun? Meron din kami dito noon. Lagi nangihingi. Pakita ko sa inyo kung sino. Baka naku-confuse kayo. Naku-curious kayo kung sino yun. Ayan o. Ayan niya, Piper. Yan yung hingi na hingi. Pag nagluluto ako. No, say hello.
Hi! So, eto. Yung ating pinakulo na pasta. Kaya lang medyo malaki siya. Maliit yung ating lalagyan. So, gupitin natin ng konti. Kung gusto nyo pahirapan na sarili nyo ng bonggang-bongga, yan, pakuluin nyo yung lasagna pasta nyo. Ay ako, hindi ko napahirapan ng sarili ko. Ang dami kong ginagawa. Full-time mother. Full-time housewife. Full-time working mother. Yan. Pero kung, ito pa, meat muna. Ito pala, sauce. Konti lang siyang bechamel sauce kasi luto na yung pasta. Nakikita natin ang different after pag naluto sila pareho. Yung texture ng pagkinain mo, pareho lang. So, mozzarella. Kita eh. Sabi ko sa inyo, nag-iisa lang ako dito eh. Pag nagluluto ako, nagbibideo ako, naglalaban, namamlansya, naglilinis, mag-isa lang ako. Pero pagkakain na kami, 4 pal kami, hindi 3. Para nga dun sa isang pinakita ko sa inyo, makulit, hingi ng hingi. So, slice nyo lang siya kasi mahalaki. Yung scissor para sa pagkain, sa kitchen. Hindi yung kung ano-anong panggupit sa papel, hindi yun. Diba yung panggupit sa papel, panggupit sa cling wrap, at panggupit sa ating mga pagkain. See? So, ito yung ating lasagna na niluto. Yung pasta niluto natin. Ganun lang din. Butasan nyo lang ng konti para hindi siya lumobo. Tapos, nahulog, sayang. Ayan. Tapos, yung isang tray natin, di ba, dalawang magkapatong, dalawang magkatabi, dalawang layer. Pag malaki yung tray nyo, pwede nyo gupitin to ng half at ilagay doon sa space na meron pa doon sa pan para mapuno siya. Iyon, hindi ko ginawa kasi nga, ipapakita ko sa inyo yung pasta na niluto. Naubusan na tayo. Kasi talagang isang tray na gano'ng kalaki, isang pack nito, 250 grams. So, yun ha. Pupunuin nyo. Magkatabi siya, 2.5 sasa para mabuo yung pan. Yung baking pan. So, i-oven ko rin to kasama nung ating isang lasagna, isang pasta. So, ito yung ating lasagna. Kinuha ko siya sa oven kasi yung binidyo ko bago ko ilagay sa oven, hindi pala naka-record. Kaya medyo nag-melt na yung butter. So, ipiprick lang natin yung pasta. Lalagyan natin ng konting butas para hindi siya lumobo pag nilagay natin sa oven. Ganyan, no? Bubutas-butasan nyo lang konti. Yung gilid at yung gitna. Okay. So, init ko na yung oven ng 200 centigrades for 30 minutes, ha? So, ito yung ating lasagna after 35-40 minutes. Pag nag-golden brown na siya, alisin na natin sa oven. Then, turn off the oven. At tapos, tatakpan natin siya na foil. Medyo mainit. Be careful. Saan yung ano? So, ito, nilagyan ko ng foil. Babalik natin sa oven. Pero, remember, patay na yung oven natin. Turn off na. So, yung lasagna natin, pinatay natin, tinake off, pinatay yung oven, tinakpan ng foil, binalik sa oven for 10 minutes. Then, take out natin after 10 minutes. Ganon. Pati yung isang maliit, ganon din ang procedure. Ang init. Oh, ito na po yung ating lasagna. Yung finished product na authentic Italian lasagna. Nabot po ako ng 20 minutes doon sa oven na naiwan natin siyang patay yung oven kasi niligpit ko pa yung mga kalat ko.
So, ito yung pasta na hindi natin pinakuluan at ito yung pasta na pinakuluan natin. So, let's see the moment of truth. Itong tray na to, for 5 person, kasi malakas kami kumain. Kaya minsan 4-5 lang inaabot. So, kita nyo? Malambot. At tingnan natin yung isa. Mas malambot siya. Sandali. Kita nyo yung difference nung dalawa. Mas malambot. Pero okay din naman to. Masarap nga eh. Subukan natin. Dito sa hindi natin niluto yung fresh na pasta. Malambot. Kita ba yung pag-slice? Sarap, malambot. Hindi natin yung other run. Kung niluto natin yung pasta. Mas malambot siya. Pero yung lasa, tingnan natin. Halos pareho lang. Yung texture lang ang nagkaiba. Patay mo nga. Ano mo? Masaraan dyan. So, ito yung ating lasagna. Ito yung pinakuluan natin. At ito yung hindi natin pinakuluan. Konti lang ang difference niya. Para doon sa mga walang ngipin, pwede to, pinakuluan. Para naman sa ating bata pa, eto, masarap siya. Kasi yung sauce, isa lang naman yung lasa ng sauce is that, isang klase lang sauce ginamit natin para sa dalawa. So, eto na ang ating mainit, hindi ko mahawakan. Ano ba yan? So, ayun ang ating Italian authentic lasagna. Sana may natutunan kayo. At kung meron kayong mga katanungan, just message me para masagot natin. At subukan nyo. Para sa mga nag-request, eto na. Ginawa ko, di ba? Promise is a promise. Okay, thank you. See you next video. Bye. God bless.